So yan, purihin ng Panginoon. Isang mapagpalang araw po, gabi sa ating lahat ng mga sumusubaybay na ating araw-araw na ginaganap na daily devotion o prayer fasting. Tayo po ay nagpapatuloy sa season 29 at day 33 na po tayo sa araw na ito o sa gabi pong ito. So, 1 week na lang at tutuloy na tayo sa season 30. Kung nakikita po natin, masasabi nating napakabuti ng Panginoon sa bawat isa sa atin sapagkat nagpapatuloy ang kanyang gawain at kahit kailan hindi na antala. Mabuti ang Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Sumaatin nawa ang pagpapala at kapayapaan na mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Jesucristo. Purihin ang Diyos. Tayo po ay may temang Awesome is our God. Amen? At ang aking ibabahagi po sa inyo, kung meron kayong mga Bible, ay makipagbukas po kayo sa awit 145, verse 3. Okay? Pakitignan nyo po sa inyong mga Bible, 145 verse 3. Sabi po dito, dakila ka Yahweh at karapat-dapat na ikay purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. So tayo po lahat tayo muko at ilapit natin sa Panginoon ang ating pag-aaral ngayong gabi. Ang manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat, O Lord God, sa pagbibigay mo ng pagkakataon sa mga pinag-aaralan namin araw-araw, Panginoon, sapagkat ito'y pagkaing espiritual na nagsisilbi, O Lord God, na kabusugan ng aming espiritual na pamumuhay, Panginoon. Dalangin po namin patnubayan mo ang bawat nakakapakinig ng mga salita mo, Panginoon, at sa aming pag-aaral, samahan kami ng banal na Espiritu na siyang mangunguna po sa amin, Panginoon. Lord, ilagay mo po ako sa iyong likuran at malaya ka po na magsalita, maghayag ng iyong mga salita upang maintindihan, maunawaan ng bawat isa na nakikinig. O Lord, buksan mo po ang pandinig, buksan mo po ang pangunawa ng bawat nakikinig nitong video na ito o nanonood ng video na ito. Nawa, O Lord God, pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Lord, samahan po kami hanggang matapos, O Lord God. Ito po ang amin dalangin. In Jesus' name, Amen and Amen. So yan, no? Napakabuti ng Panginoon. Ito po natin nabasa, ito po yung sinulat ni Haring David. Alam naman po natin na si Haring David ang malapit sa puso ng ating Panginoon o ng ating Diyos, no? Kaya nakakalikha siya ng mga awitin o mga talata sa Bible dahil sa mga karanasan niya sa Panginoon na nagsasabing, purihin ng Diyos, dakila ka Yahweh. Our God is our awesome God, sabi nga po ng ating tema, no? Kaya nasasabi natin dahil sa kabutihan ng Panginoon na ginagawa sa bawat isa sa atin, hindi lang po si Haring David ang nakakaranas nito. Kung mababasa po natin, ito pong verse 3, no? Bago niya sinabi ito, kung babasahin po natin yung verse 1 and 2, ganito po yung kanyang sinasabi. Ang sabi po dito, sa verse 1, ganito, sinasabi, ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. So, kung bakit nasabi ni Haring David ang mga bagay nito, marahil sa kanyang mga karanasan na tunay na iniingatan siya ng ating Diyos Ama, ng ating Panginoon, kung paano siya iningatan, kung paano siya dinideliver sa lahat ng mga gawa ng mga masasama,
sa lahat ng kanyang mga kaaway, kung paano pinagtagumpay, hanggang magkasala siya, hanggang pinatawad siya. So, nasasabi ni Haring David na dakila ang Panginoon. Minsan, hindi natin kayang unawain ang kanyang kapangyarihan. Maging sa buhay natin sa kasalukuyan, sa mga Kristiyano na nakapag-isa na sa ating Panginoong Hesukristo, masasabi nating dakila ang Panginoon at wala siyang nakakatulad. Sapagkat ang tanging pag-asa ng bawat mga Kristiyano, walang iba kundi sa ating Panginoong Hesukristo, sa ating kapanahunan. So kung nagtitiwala tayo sa Panginoon, wala tayong dapat pagsisihan at walang anumang bagay na kalugihan kapag tayo ay naglingkod sa ating Panginoon. So sa mga karanasan natin, marami tayong dapat ipagpasalamat sa Kanya. Kaya nga sabi po dito sa Thessalonica, 5:18. Ang sabi po dito, 1 Thessalonica 5:18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo, sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. So, tayo ay dapat natin purihin at pasalamatan ng Panginoon sapagkat nung una, tayo po ay walang kaligtasan at walang halaga ang buhay sapagkat nakatuon lang ang Panginoon, ang Diyos Ama sa mga Israelita. Nung nakipag-isa tayo at binigay niya ang kanyang anak, nagkaroon tayo ng pag-asa. Maging tayo sa buhay natin ngayon, masasabi natin kung tayo ay tumanggap sa ating Panginoong Hesukristo, masasabi natin na purihin ang Panginoon sa kanyang kadakilahan at tiniligtas niya ang buhay natin. Walang sino mang pwede magligtas ng ating buhay maliban sa pangalang Jesus lamang na kanyang anak na ibinigay upang tubusin ang lahat ng ating mga kasalanan. Para masabi natin, awesome, amazing ang ating Panginoon. Dahil sa kapangyarihan taglay, dahil sa kanyang mayamang biyaya, sa pagsampalataya natin, sa pakikipag-isa natin sa ating Panginoon, masasabi nating purihin ka, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kadakilaan mo. Minsan, hindi po natin maintindihan o hindi natin maunawaan ang kanyang pag-ibig, Ganun kadakila na lang ang kanyang pag-ibig. So, ang Panginoon, masasabi natin, purihin ka, pasalamatan ka, Panginoon. Kaya nga, mayroong sinasabi po sa Biblia, even good or bad, praise God, sapagkat ang Panginoon, alam niya kung ano yung gagawin niya sa mga nakipag-isa na sa ating Panginoon. At naniniwala tayo, dapat lang na pasalamatan natin ang Panginoon, even sa maliliit na bagay o sa malalaking bagay, dapat natin pasalamatan dahil alam ng Diyos kung ano ang gagawin niya sa atin. Kung wala tayong Panginoon, marahil hindi natin nakikita ang kanyang kapangyarihan, hindi natin malaman, hindi tayo makapagpasalamat dahil sa kanyang kabutihan, kaya nakikita natin ang mga bagay nito upang purihin ang Panginoon. Isa pa pong verse ang gusto ko pong basahin sa inyo, ang sabi po sa Jeremiah 23, Jeremiah 9:23 to 24. Ganito naman po ang sinasabi. Ang sabi ni Yahweh, huwag ipagmayabang ng matatalino ang kanyang karunungan o ng malakas ang lakas na kanyang taglay, ni ng mayaman ang kanyang kayamanan. Kung may nais magmalaki, ang ipagmalaki niya ay ang pagkakilala at pagkaunawa sa akin, sapagkat ang aking pag-ibig ay hindi nagbabago, makatarungan at matuwid ang ginagawa ko. Ito ang mga bagay na nais ko. Ako si Yahweh ang nagsasabi nito. So nakita nyo, dito po, wala tayong may pagmamalaki sa Panginoon sapagkat lahat ng bagay na ating tinatangkilik, nagmula yan sa Diyos. Kaya nasabi dito, wag may ipagmalaki o ipagmayabang ng matalino ang kanyang karunungan, o ng malalakas ang kanilang lakas, o ng mayaman ang kanilang kayamanan. Sapagkat ang lahat ng bagay na yan,
maiiwan lang dito sa mundo at mapapawi ang buhay ng tao. Mawawala rin o mauuwi rin sa wala ang pinagpaguran ng isang tao. Kaya ang sabi dito, kung may nais kayong ipagmalaki, ang ipagmalaki ninyo ay ang pagkaunawa o pagkakilala sa Panginoong Jesucristo. Kahit si Pablo, nasabi po niya yan, no? Kung meron kayong nais ipagmalaki, pagmalaki ninyo, walang iba kundi si Kristo, sapagkat sa Kanya nanggaling ang kaligtasan. Meron tayo ngayon. At dahil sa kaligtasan yan, tayo nagpapatuloy sa ating buhay bilang mananampalataya sa Diyos. At dahil dyan, nagkaroon tayo ng pag-asa. Kaya naman ang buhay natin ngayon ay inilalaan na lang natin sa ating Panginoong Jesucristo, no? Kaya tayo nakakapag-share ng Kanyang Word, nakakapagpuri, nakakapagpasalamat. Dahil dyan, marami na hindi lang sa atin, kung tayo ay nakapagpahayag o tayo ay nakapag-share ng Word ng Panginoon, hindi lang tayo ang magpapasalamat, kundi yung mga na-sharean natin, no? Sapagkat kailangan din nila ang kaligtasan. At yan ang utos ng Panginoon sa bawat isa sa atin, yung ipahayag ang Kanyang kabutihan. Kaya tayo nakakapagpasalamat, nagpupuri, dahil alam natin na ang Panginoon natin ay tapat sa mga pangako niya. Pinangako niya nung una na hindi kita iiwan ni pababayaan, magpakatatag ka sapagkat ako'y sasayo. Ang daming promises ni Lord na pwede nating panghawakan at may pamuhay natin ito. Kaya natin masasabi na ang Panginoon amazing, no? Minsan hindi natin kayang ipaliwanag. Hindi man tayo karapat-dapat sa paningin ng Diyos, pero dahil sa Kanyang kagandahang loob at sa habag ng Panginoon, ginawa niya tayong marapat. In fact, no, inari tayong Kanyang mga anak. Ganun na lang ang pag-ibig ng Panginoon. Kaya masasabi nating, our God is an awesome God, no? Mabuti ang Diyos at kamangha-mangha. Dakila siya sa Kanyang mga gawa at minsan di natin kayang unawain ito. Hindi natin may paliwanag ang Kanyang kapangyarihan na kumikilos sa atin. Isipin mo, imaginein mo na tayo dapat ay nasa napariwara na tayo, wala tayong kapag-apag-asa dahil hindi natin nakikilala ang Panginoon. Subalit, ako po, kung paano ko nakilala, hindi ko nga malaman bakit ko napasok itong sekta na to o bilang born again, no? Na share ko na nung una. Nung una, sasama-sama lang ako at hindi ko intention talaga na pumasok sa religion na ito. Pero, hindi pala religion ang aking pinasukan, kundi yung relasyon sa Panginoon na nung hinipo niya ang aking puso at nakilala ko siya, doon talaga kumilos ang Panginoon sa buhay ko. At masasabi kong ang Panginoon kahit kailan hindi ko siya pwedeng ipagpalit, no? Kahit sa kanino man. Sapagkat sa Kanya ko nararanasan ang kaligtasan at kapayapaan ng aking buhay. Lalo na sa kasaganaan binibigay niya sa akin. Kaya salamat sa Diyos, no? Ako'y naniniwala na agree kayo sa mga sinasabi ko dahil naniniwala akong hindi lang sa akin na hindi lang ako ang nakakaranas ng Kanyang biyaya, kundi kayo rin nakakaranas din kayo ng mga pagpapala, blessings na nagmumula sa Panginoon. Para masabi natin, our God is an awesome God dahil dun sa Kanyang mga kabutihan at ginagawa niya sa atin. Oo, merong mga pagsubok na dumadating, mga struggle, pero hindi nananatili yun eh. Ang Panginoon, alam niya ang Kanyang gagawin. Para masabi siyang Panginoon, dapat makita ang kapangyarihan niya sa buhay natin. At dahil dyan, nakakapagpasalamat tayo sa Panginoon. Kaya nga, ang sabi po dito sa aking sipi na aking binasa, dakila ka Yahweh at karapat-dapat na ikay purihin. Kadakilaan mo yung tunay na mahirap naming unawain. Hindi naman tayo yung pumili sa Panginoon kundi ang Diyos ang pumili sa atin para sa Kanya. Kaya salamat sa Diyos, salamat sa buhay na binigay niya sapagkat nagkaroon ng halaga ang aking buhay, ang ating buhay, simula ng kilalanin natin at tanggapin natin ang ating Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. So masasabi natin, dapat nga maging lifestyle na natin, no?
yung magpasalamat sa Diyos at magpuri upang i-acknowledge ang kanyang kapangyarihan, upang kilalanin siya sa bawat araw ng ating buhay. Nang sa gayon, kung tayo man ay patuloy na lumalapit sa Panginoon at kinikilala natin ang Diyos, no? Ipagkatiwala natin ang buhay natin sa Kanya araw-araw, wala tayong dapat pangamba. Wala po tayong dapat alalahanin. Sapagkat ang buhay natin ay hawak na ng Diyos. Kung ito ay itinuturing nyo na ang buhay natin pinagkatiwala sa Panginoon, wala tayong dapat alalahanin pa. Amen? So sa bawat araw ng ating buhay, dapat maging lifestyle natin ang magpuri at magpasalamat, ang kilalanin natin ang Panginoon. Sabi nga, whatever you do, do it for the glory of God. Di ba? Lahat ng mga gagawin natin ito sa ikaluluwalhati o ikararangal ng pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Bilang mga Christians, mga Kristiyano, mga sumasampalataya, mga sundalo ng Panginoon, dapat ang nakikita sa atin, kung ano yung nakita sa ating Panginoong Jesucristo, yun po, at ang kung ano ang kalooban ng Panginoon, yun din ang makita sa atin. Kaya sa oras pong ito, sa napakaikling devotion, pero punong-puno ng pag-ibig ng ating Panginoon, punong-puno ng aral, kung uunawain natin ito, hindi natin kayang ipaliwanag ang kamangha-mangha niyang ginagawa sa atin. Lahat ng mga kabutihan, lahat ng mga blessings, ang mga kagalingan, mga himalang nangyayari o naranasan natin na hindi kayang ipaliwanag ng ating kaisipan, no? Dahil yan sa pagmamahal ng Ama at ng kanyang anak para sa atin, sa mga nakapag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. So ang lahat ng yan, masasabi natin, purihin ka, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa bawat araw ng ating buhay. So mga kapatid, ito pa ang masasabi ko at gusto kong iwan sa inyo. Na sa bawat ginagawa natin, alalahanin natin ang Panginoon na parang sa Kanya tayo naglilingkod. Sabi po sa Kolosas, may nakakakita man o wala, maglingkod tayo na para bang ang pinaglilingkuran natin walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ano man ang ginagawa mo, nasa trabaho ka man, nasa school ka, nasa bahay ka, isipin mo yung mga ginagawa mong yan, ang pinaglilingkuran mo ang Panginoon. Nang sa gayon, hindi natin maihiwalay ating mga salitang nagpapasalamat, nagpupuri sa kadakilaan ng ating Ama, ng ating Diyos na tagapagligtas. So, purihin ang ating Panginoon sa napakaikling share na ito. Ako'y naniniwala, marami kayong napupulot, O Lord, sa ating Panginoon. Kaya magpasalamat tayo sa Ama sa oras na ito. Amen. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat sa mga salita mo na nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng courage, O Lord God, nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa amin. Sa mga salita mo na aming nababasa sa araw-araw, nagkakaroon kami ng pangunawa na tunay na napakadakila mo. Hindi namin kayang unawain ang iyong kapangyarihan at ang iyong kadakilaan, Panginoon. Salamat, O Lord God, at nakilala ka namin at sa iyong pagpili sa amin, kulang ang aming mga salita upang ikaw ay aming papurihan at pasalamatan. Patuloy kami pong gamitin mo, O Lord God, at patuloy ka pong manguna at patuloy ka pong kumilos sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, dalangin ko ang aking mga kapatid, ang mga nakakapakinig ng mga salitang ito, ang mga word na kanilang narinig, O Lord God, nawa, O Lord, magkaroon ng kapangyarihan sa bawat nakikinig, O Lord God, sa mga salita na naihayag sa gabing ito, sa araw na ito, nawa, itimo mo sa puso't isipan. Tatak mo sa amin, Panginoon. Nang sa gayon magsilbi itong patnubay namin. Ingatan mo bawat isa sa amin, ano man ang aming ginagawa, Panginoon. Ikaw lagi ang maaalala namin at kami magpapasalamat sa iyo. Panginoon, salamat po sa gabing ito, sa araw na ito. Pagpalain mo po kami lahat, ingatan mo po kami, O Lord God. Sa iyo namin pinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa sa amin. Maraming salamat po. Ito po ang aking dalangin.
sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So yan, muli magandang gabi po sa inyong lahat, magandang araw, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Yesus.